Ito mga kapatid, may pelikula pala si Paolo Contis na Dear Satan. Ayan. Na nakatanggap di umano ng mga backlash no, dahil do sa title. Pero ang story niya is supposedly tinutokso ni Satan yung isang batang babae, kinokorap niya pero parang ang nangyari siya yung naging mabait. Di ba? Um, well, ganda ng concept sana. No? Kaya lang kasi parang sa akin this is a subtle strategy of Satan himself to present himself as someone na pwedeng magbago. Bago ko ipagpatuloy, meron kasing pinaghanguan na pelikula to, merong ganyang 2017 movie yata sa Amerika. But anyway, si Satan ay kailanman hindi magiging mabuti. He is doomed. Kaya hindi tayo dapat masyadong ganda pa ng title, oh. Parang subtle strategy ng demonyo to naman lang eh. Di ba? Satan will never be good. He is doomed na masunog sa impyerno. He is doomed. Ang ginagawa niya na lang, nagsasama siya ng mga tao na baka sakali may madala siya sa impyerno na mga son of God. Kasi ang son of God tayo eh. Di ba? Nasa atin nananalaytay ang dugo ng Panginoong Jesucristo dahil tayo ay nilikha in His image and likeness. Diba? At tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan by no less than our Lord and Savior, Jesus Christ. Diba? So ako, I think this is a poor decision na gumawa ng pelikulang ganito na si Satan daw bumait. Diba? Hindi tama eh. Tapos doon dito sa itong binasa kong ito na article about this, parang tinetempt niya yung bata. Nagpapakita pa yata siya ng pictures ng mga half-naked men sa bata. Ganyang kabata, tinetempt mo na siya sa ganon. Na magnasa sa mga guwapot machong half-naked men. Parang mali lalo. Parang papunta ka na siya. It is a subtle, very subtle promotion of pedo something. Alam niyo na yun. So, I do not like these kinds of movies. And doon sa nanindigan, si Ma'am Lala Soto ng MTRCB, ako'y labis na humahanga kasi number one, we are a Catholic Christian country. And kung mapapansin niyo merong spiritual warfare going on for a long, long time at tayong lahat ay nadideceive. Tayong lahat ay dinideceive. At yung mga proponents o yung mga gumawa nitong movie na to, look at their background. Look at kung ano yung mga prinsipyong tinatayuan ng mga gumawa yan. And surprisingly, baka makita natin maraming movement na kasali yan. Movements na maganda naman sana ang cause, pero ginagamit na ng evil para sa other evil purposes. Call me crazy or a conspiracy theorist, diba? Pero I believe in spiritual warfare. And I think nasa kalagitnaan tayo ng isang matinding gera laban sa mga masasamang entity. Lagi niyong tatandaan, bagamat we are at war with the flesh, no? Dahil mahina, marupok ang ating flesh. Tao lang, di ba? Lagi nating sinasabi, tao lang tayo. Pero nakasaad sa Biblia na we are at war with principalities. At hindi malayong yung mga pelikulang ganito o yung mga propaganda na ganito, may mga principalities sa likod niyan. They are being influenced by those principalities.
Anyway, sa lahat, God bless you and keep the faith sa Panginoong Hesukristo.